araw po sa ating lahat. Tayo po ay muli magpupuri at sasamba sa ating Panginoon at magbibigay pasalamat. At sa araw po ito ay ihanda po natin ang ating mga puso at ating mga sarili para sa ating pagsamba. Nagsisimula po tayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating kapatid na si Sister Joy. Tayo pong lahat ay magsitayo. Amen po. Bago po tayo mag-umpisa, gusto ko munang basahin ng verse sa Bible mula sa Psalms 110, verse 1 to 10. Ang sabi po, "Praise the Lord, I will extol the Lord with all my heart, in the council of the upright and the assembly. Great are the works of the Lord, they are pondered by all who delight in them. Glorious and majestic are his deeds, and his righteousness endures forever. He has caused his wonders to be remembered. The Lord is gracious and compassionate. He provides food for those who fear him. He remembers his covenant forever. He has shown his people the power of his works, giving them the lands of other nations. The work of his hands are faithful and just. All his precepts are trustworthy. They are established forever and ever, enacted in faithfulness and in uprightness. He provided redemption for his people and reordained his covenant forever. Holy and awesome is in his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise." Amen. Amen. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Ang araw po na ito ay para sa Diyos. Kayaan po natin sa Kanya ang ating mga puso, isip, at ang ating pagsamba at papuri ay ialay natin sa Kanya. Lord.
Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, purihin ka, Ama, Panginoon. Dakilain ng iyong pangalan, O God. We give glory to your name alone, Panginoon. Tunay nga po, O God, na sa aming buhay, Panginoon, ang katapatan mo, Panginoon, ay sapat, Lord God. Walang labis, walang kulang, O God. Kami man po hindi naging tapat, Panginoon, pero kayo, Lord God, naging tapat kayo sa aming buhay, Panginoon. Patuloy, O God, na aawin ng aming mga puso, Panginoon, ng aming espiritu, Lord God, ng mga papurit pasasalamat, Panginoon, para sa inyo, Lord God. Lord, sa oras na ito, Lord God, narito kami sa inyong harapan, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran, O God, sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon, at pagkukulang. Linisin niyo nga po kami, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Lord God. Ang puso namin, Panginoon, ipalitan mo, Panginoon, ng kasing lambot ng bulag, O God. Upang sa gayon, Panginoon, kami makasunod, Lord God, sa nais niyo sa aming buhay, Panginoon. Huwag niyong hayaan, Lord God, ang gawa ng kaaway, Lord, ang maging dahilan kung bakit maging matigas ang aming mga puso, Panginoon. Bagos hayaan niyo ang iyong grasya, Lord, ang iyong pagmamahal, Lord God, ang iyong mercy, Panginoon, ang tutulong sa aming mga puso upang lumambot ito, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, na magpapatibay sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Lord God, we also pray, Panginoon, to fill this place, O God, with your Holy Spirit, Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na dinako niyo po dito, Panginoon, ang kanilang mga panyapak, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, Panginoon, upang sama-sama kami, Lord God, magpurit, magpasalamat, Panginoon. And Lord, we also pray, O God, sa aming mga kapatiran, Lord, na papunta pa lang dito, Panginoon. Protektahan niyo sila, Panginoon. As we beat in one heart, Lord God, as we beat in one faith, Lord God, our hearts beat as one, Lord, because we also want, Lord, our hearts, Lord, fire burning, O God, as we serve you, Panginoon. Lord, hindi na madali ang lumakad patungo sa inyo, Panginoon. Lord, pero alam namin, Lord God, sa bawat pagsubok na meron sa aming buhay, Lord God, we will continue to praise you in that storm, Panginoon. Because you are worthy of all the praises, Lord God. You are worthy, Lord God. Your name alone, Lord, can break, Lord, all kinds of chains in our lives, Lord, that will hinder us, Lord, to give worship you, to give glory to your name, O God. Salamat po, Ama, Panginoon. Dahil pinapanatili niyo kami, Panginoon, nakatayo, Panginoon, dito sa harapan ninyo, Lord God. Kahit ang mga puso namin ay durog, Panginoon. Kahit kami may pinagdadaanan, kahit kami may sakit, Panginoon, pinapatunayan niyo lang po lalo sa amin, Lord, na kung kami ay hindi nakatitig sa inyo, Lord God,
kami ay hindi mananatiling nakatayo, Panginoon. Kung kami magsusumiksik sa inyo, Panginoon, kami ay makikita ng mga tao, Lord God, kung gaano kabuti ang Panginoon na aming kinikilala sa aming buhay, Lord God. Salamat po, Ama, Panginoon. And Lord, we also pray, O God, na lahat ng tatayo sa pulpitong ito, Panginoon, ang song leader, O God, ang musicians, ang backup, Lord God, at lahat ng gagamitin sa araw na ito, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, na bibigay ng iyong salita, Panginoon, itago niyo po ang bawat isa sa inyong likuran, Panginoon. Anoint us, Lord God, with a good voice, Lord God, with enough understanding, Lord, and knowledge, Lord God, na lahat ng aming mapapakinggan, Panginoon, na salita na dadalhin na aming pastor, Lord God. Ito'y magiging pangasangga lang namin, Lord, laban sa gawa ng kaaway, Panginoon. At maiintindihan namin ito, Panginoon, at ang rema, Lord, sa aming buhay, Panginoon. It will take effect, Lord God. Isa sa pamuhay namin, Lord God, ang bawat salita na aming mapapakinggan, Panginoon. Lord God, salamat po, Lord, sa mga pagpapala, Lord God, na bibigay niyo sa inyong mga anak. Sa kagalingan, Lord, na binibigay niyo sa inyong anak na may nagkakasakit, Panginoon. Physically, mentally, emotionally, Lord, lalo na ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Patuloy niyo po kaming selyuhan, Lord God, ng iyong banal na dugo upang sa aming paglakad sa inyo, Panginoon, kami mananatiling nakatayo. Ano man ang aming pinagdadaanan sa aming buhay, Lord God. We give glory to you and praise, Panginoon. And Lord, we declare victory, Panginoon, sa gawain ito, Lord God. Dahil tunay nga po, Lord, na ang aming Panginoon ay victorious sa aming buhay. We give glory, Panginoon, sa iyong pangalan. In Jesus' mighty name, we thank you and we pray. Amen. Amen. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon dahil ang pag-awit ay nakalulugod sa Kanya. Maganda man o hindi ang ating boses, basta ito ay galing sa ating puso, ito ay nakalulugod at pakikinggan niya. Amen po ba? Tayo po mag-umawit. Di kayang ilalarawan.
Sa
Amen. Hindi po tayo po ay malayang makakaupo. At sa bahagi pong ito, tayo po ay muling magbibigay pasasalamat sa ating Panginoon para po sa nakalipas na buong linggo na tayo ay kanyang kasama sa bawat araw natin. Para may nagtataas ang kamay. Ayan. Magtatawagan po dito sa harapan si Brother Angel. Siya po ay magbabahagi sa atin ng kanyang patotoo. Ayan na. Salamat po sa Panginoon, Brother Lord. Natutuwa po ako na naiiyak kanina kasi doon po yung naawitin natin talaga na nakaka-touch ng puso talagang nananabik sa kanyang pagbabalik sa nakakit natin ng ating Panginoon. Pagbabalik lang ng pasalamat sa Panginoon sa pagbiligay sa buong sarili at sa buong pagbiligay ko. Higit sa lahat, hindi na kami nagagayan, hindi nagagayan. At yung aking may bahay nasa pagbiligay ako yung parang sabi Lord, siguro ngayon lang sa buong sarili nito hindi ko siya nakita. At pinapuri ko naman ang Panginoon dahil hindi naman niya pinabayaan sa Espera Dilibre sa kapitid at lagi siyang nilibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon na binabalik ako ng pasal. Salamat sa patuloy na kalakasan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yan. Pero pa po bang nais magbigay ng kanilang pambalik na kanilang pasalamat? Iyon. Narito po, papunta na po sa inyong harapan si Sister Lydia. Ay, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na nandito na naman tayo. Parang konti lang tayo ngayon na. Salamat sa mga blessing din na malakas kasi naramdaman ko kasi nung ngayong linggo na to, parang mabigat talaga yung ulo ko, sunod-sunod. Yung pala, mataas na yung sugar ko, mataas pa yung BP ko. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Hindi ko na, ayaw ko kasi sa doktor kasi mahal. Ang gusto ko lang yung sa Susano, mayroon doon na nag-BP, yun nga, mataas ang sugar ko. Talagang mabigat talaga, hindi ko kaya, parang matutuba ako. Sabi ko, sa awa ng Diyos, binigyan pa rin niya ako ng lakas. Andun talaga yung kalakasan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon na nakatayo pa rin ako. Kaya lang, nung kahapon, nag-chat ako kay Pastor Art. Sabi ko, Pastor, hindi mo na ako makakalinis kasi parang mabigat ang ulo ko. Hindi naman siya masakit, basta mabigat siya, hindi mo maintindihan. Yung palang ang taas ng sugar ko. Kaya sa gabi, pinipilit ko na hindi ako kumain talaga ng kanin. Kasi parang gusto ko pa talaga maglingkod sa Panginoon para makita ko kayo lahat. Sabi ko, siguro ako naman ang marunong. Ayaw ko pa mapatay. Sabi ko, Lord, handa naman ako. Sabi sa mga anak ko, sabi na ba, pingin ka talaga sa kanin, huwag ka talagang magkanin. Sabi ko, kunti lang naman. Sabi ko, mga gulay na lang ulam ang kainin mo, hindi yung kanin talaga. Tamis, wala yan. Sabi, yun nga, kahapon, hindi talaga ako nakapunta dito. Parang, hindi talaga ako sanay na hindi ako pupunta dito kasi lahat-lahat, pinapalitan ko yung basura, CR, naiisip ko rin. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng lakas para maglingkod pa ako sa iyo, mag-serve pa ako sa iyo. Sabi ko, kaya ko pang magbuhat ng bangko. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas. Pero kung talaga oras mo na, diba? Oras mo na. Salamat sa Panginoon na mayroon din naman mag-asikaso nito sa pastoral na po niya siya. Kaya salamat sa Panginoon, binabalik ko sa kanya at magpuri at pasasalamat sa Panginoon. Tingin Muli po, biyaya ng kalakasan, pagpapatuloy po sa ating gawain at paglilikod. Ano man po yan, yan po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero pa po ba na nais magpahayag ng kanilang pasasalamat? Hindi po. Kung wala na po, ay dadako na po tayo sa mahalagang bahagi ng ating gawain. Ang pagbabahagi po sa atin ng salita ng ating Panginoon.
na dadalhin po sa atin ng ating buting pastor, si Pastor Arthur Bandong. Magandang umaga po sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, salamat nandiyan ka. O yung mga nandyan sa may lamesa, mamaya pa tayo kakain. Dito muna kayo. Dito muna kayo sa ano. May upuan para dito. Mamaya pa tayo kakain. Dito, may marami pong bakante. So, tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung huling linggo. Amen po ba? Huling linggo ng buwan ng September, no? Pasko na. Pasko na. So, ang ating pong topic ang topic po natin ay Embracing the Cross for Eternal Crown. Pero yung tema po natin ay ano po? Suffering to Redemption. Tama po ba? Suffering to Redemption. Yun po yung tema natin sa loob ng isang buwan. No? Pero yung ating pong topic, doon po naiba to narrow a certain theme. Pag tema kasi malaki, so kailangan natin paikliin. So sa loob ng isang buwan, yun po yung ating tema na suffering to redemption. Tama ba kapatid? Embracing God's plan. Ha? Suffering from redemption, embracing God's plan. Ayun, haba pa naman. Akala ko may kli lang ha. Wala rito kasi. Pero alam ko, suffering to redemption. Wala dito kapatid. Ayun, from suffering to redemption, embracing God's plan. Yun pala yun. Kala ko yung embrace. Sige. So yun po, ang ating tema. Yung ating topic, dyan lang po nag-iiba. Embracing the cross for eternal crown. Yung ating pong text, ay nasa Romans chapter 8, Mark 8 verse 31. Ah, 31 to 38. So, tingnan po muna natin yung tawag nito, yung ating text na Marcos 8 verse 31 to 38. So, wikang Tagalog po, ito po ang pagkaliwa. Yun. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and of the chief priests and scribe and be killed, and after 3 days rise again. And he spake the saying openly, and Peter took him and began to rebuke him. But when he had turned about and looked at his disciple, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan, for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whoever will save his life shall lose it, but whoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him shall the Son of Man be ashamed, and when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Hindi po tayo po ay minsan pang dumako sa pananalangin. Aming Abang Diyos, salamat sa umagang ito sapagkat muli kami po ay iyong tuturuan at patuloy na patatatagin, O Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Hayaan po na ang aming mga puso ay gawin mong matabang lupa
upang matamnan, Panginoon, ang iyong mga salita. Sa gayon kami po'y tumibay, Panginoon, sa aming pong pananampalataya sa iyo. Palain niyo po ang iyong mga salita sa oras na ito, sa kapangyarihan din po ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So ito pong text natin na ito ay isang pangyayari na si Pedro po na actually siya ay isang spokesperson ng ating Panginoon, no? Pero makikita natin dito ang isang senaryo kung bakit magtataka po kayo na si Pedro ay nirebuke ng ating Panginoong Jesus. But bago po ako tumungo dyan, nais ko pong balikan natin yung ating tema. Ito pong topic, embracing the cross for eternal crown. Ano nga po ba ibig sabihin ng embracing the cross for eternal crown? Hindi po yan yung literal na aakapin mo talaga yung cross, ha? No? Ibig sabihin po niyan ay yung cross na pinapsa ng ating Panginoon Yesus ay dapat ganun din po tayo, no? Yung pag-akap doon ay isang pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo, no? At sabi nga, yung panahon po ng Romans time, sabi diyan, in Romans time, both criminals and dissenters were hung on the crosses in public places to inspire fear of authority and respect the law and order. Yun po yung ibig sabihin ng cross ng panahon ng mga Romano. Na ano po, ito ay sa ating nga di ba sa makabagong natin panahon, di ba pagka ang tao ay mayroong tinatawag na heinous crime, di po ba? Lethal injection ang ginagawa, di po ba? Dati silya elektrika, ngayon medyo kasi brutal, ginawang lethal injection na lang, di po ba? Pero sa Roman Empire, ganito po yan. Kapag ang nagawang pagkakasala ay tawag ito yung heinous crime na tinatawag, okay, paglaban sa gobyerno, makikita po natin ang ginagawa po ay yung public display, no? Ay yung bang ipapako sa krus, that is the sign of yung tinatawag na bitay ang tawag doon, no? Bitay din po yung paglalarawan ng pagpapako sa krus. Yan po ang tingin ng ng mga Romano, no? Kapag ikaw ay lumaban sa gobyerno ng Roma. At dito makikita natin, ito rin po ay nagpapakita ng isang kapangyarihan upang irespeto ang batas ng ng Romano at upang magkaroon din ng kaayusan. Para ang tao ay matakot, no? Na kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan laban sa Roman Empire at matindi ang iyong kasalanan, ganito ang mangyayari, ikaw ay bibitayin. Sa atin, ganun din, di ba? Kaya nang inabolish yun dahil nga raw ay hindi makatarungan, no? Dahil ang Diyos lang daw po ang dapat na tawag nito, kumitig o kumuha o gumawi ng buhay. But alam niyo po, pag titingnan niyo yung Old Testament, naku po, pag binasa niyo po yun, yung pong lapastanganin mo ang iyong magulang, ang gagawin sa iyo, dadaling ka ron sa kampamento, sa bayan, babatuhin ka ron hanggang sa mamatay. Ganun po ang batas ng mga Israelita noon kapag ikaw ay walang galang sa iyong magulang. Dadaling ka sa kampamento ng bayan at babatuhin ka ron, saksi ang maraming tao. No? Dahil ang mga Israelita noon ay nasa ilalim ng ng batas, no? At dito makita natin, sa mga Kristiyano naman, sa ating mga mananampalataya, sabi, the early Christian believing that Jesus died on the cross for humanity's sins, transformed the symbol of the cross into a sign of God's love, grace, and ultimate sacrifice. So ito naman po sa ating mga mananampalataya, hindi na ganoon ang pagtingin natin sa krus, kundi ang krus ay sumisimbolo po ng ng pagtubos ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng tao sa sanlibutan sa kanilang mga kasalanan. Kasama po tayo doon, no? Tayo po na namumuhay sa mundong ito. At ano pa po ang epekto ng krus ng Panginoon?
Sabi po diyan, transform the symbol of the cross into a sign of, ano raw po, God's love, grace, and ultimate sacrifice. Sa pamamagitan din po ng cross na yun, nakita natin ang ipako ang ating Panginoong Jesus doon ay sumisimbolo po ng ano, pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ito yung sinasabing ultimate sacrifice na ano po, ginawa ng ating Panginoong Jesus. At dito po, makita natin yan, kung gaano talaga kamahal ng Diyos ang mga tao sa sanlibutan, no? Sabi nga ng John 3:16, gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So God's love, grace, and ultimate sacrifice. Kaya tayo mga mananampalataya, yung cross ng Panginoon ay isang mensahe sa atin na ano po, pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos, na ano po, isang sakripisyo na mismo ang ating Panginoong Jesus ang ano po, gumawa nun para sa atin. Bakit? Kasi tayo nga ang dapat magbayad ng ating mga kasalanan. Sabi ng Romans chapter 6 verse ano po, 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At tayo po dapat yun, no? Ang magbayad. Pero sino po gumawa? Ang ating Panginoong Jesus. 2,000 taon na ang nakararaan. Sabi ko nga, Lord, paano kung hindi ka dumating? Baka wala na yung lahi ng tao, hinatulan na ng Diyos. Kasi kamatayan eh. No? Kaya nga nung dumating ang ating Panginoong Jesus, ito ay picture nung panahon ni Noah. No? Si Noah, ilang pong tao naligtas, 8. Bakit? Sila ang sumunod sa kalooban ng Diyos, binigyan sila ng Diyos ng isang malaking arko, no? Isang malaking barko, upang yun ay kanilang sakyan o tuladan. No? Dahil ang Diyos, palulubugin ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero alam niyo po, yun po ay ginawa ni Noah sa loob ng 100 taon. Kaya si Noah, hindi natin masasabing hindi siya nangaral ng ng katuwiran, no, ng Diyos, no? Kundi siya nangaral ng katuwiran ng Diyos para ang tao sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero sad to say, hindi po sila nakinig. Dahil siguro kung nakinig sila, possible na may mga naligtas, no, na kasama nila. Kaya lang sila lang po talaga eh. Yun po ang sinabi ng Biblia, 8 taong naligtas. Si Noah, yung kanyang asawa, yung tatlo niyang anak, sino po? Si Sam, si Sem, at si Japhet, at yung kanilang mga asawa. So, 8 tao ang naligtas. At doon po nagpasimula ang lahi ng tao. It was also a picture ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga, iniisip ko, Lord, paano kung hindi ka dumating? Malamang, hindi na rin ako isinilang. Diba? Kaya rin po, hindi na rin sinilang. Wala nang lahi ng tao. No? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dito po sa ating binasa sa Marcos chapter 8, verse 31 to 38, ito po isang senaryo ng na si Pedro mismo ay humahadlang saan? Sa nais ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay sa ating Panginoong Jesus. But bago po yan, okay, dito po sa Romans chapter, 1 Corinthians chapter 1, verse 18, sabi po dyan, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So napakalinaw po yan mga kapatid ko sa Panginoon na ang mensahe ng krus, kanino raw po? Itong nakakalungkot, sabi po dyan, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo na ngayon. Alam niyo po sa Bible, meron tinatawag ng April Fool's Day. So, meron din araw yung mga hangal, ang tawag doon April Fool's Day, diba? Ito po yung mababasa niyo sa aklat ng awit.
So sabi diyan, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Duruin niyo po yun. Bakit kaya? No? Kaya ang katotohanan, nakakalungkot mang isipin, bakit kahangalan sa mga napapahamak? Bakit? Duruin niyo po yun, di ba? Kahangalan sa mga napapahamak ang mensahe ng krus. Bakit? Kung tatanungin mo naman, naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay sa krus? Oo. Naniniwala ka rin ba na si Jesus ay dahil sa kanyang pagkamatay sa krus ay binayaran yung ating mga kasalanan at nagkaroon ng pagbabago ang ating buhay? Maaaring sabihin na tayo, oo. Kaya lang, ang tanong, nararanasan mo ba ito sa iyong buhay? Di ba? Kasi ang sabi dyan, sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Doon po yung sa mga napapahamak, kahangalan sila sa kanila. Ngunit, sabi nito, ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. But to us who are being saved, it is the power of God. Yung mensahe ng krus ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos. Kanino? Sa atin na mga naliligtas. Kaya nga po, embracing the cross for eternal crown. Di po ba? Yung corona kasi ngayon, alam niyo, ibang corona yun. Meron tinatawag ng crown of life. No? Ngayon, tingnan natin dito. To those who are perishing, sabi, people will perish because they do not fully understand the message of Christ, of the cross of Christ. For them, it was an event that will never be forgotten. So many will perish because of lack of faith in God. Ito ang katotohanan. Hindi dahil po sa kahangalan o kawalan ng pananampalataya sa Diyos, ito ang dahilan kung bakit sila mapapahamak o kung bakit ang tao ay mapapahamak. Ang sabi nga po ba, di ba, may kasabihang ignorance of the law excuses no one. Di ba? Ignorance of the law excuses no one. Alam niyo, minsan ang mga Pilipino ganyan eh. Bawal tumawid. Abay, tatawid pa. Ayun. Nasagasaan tuloy, nabangga, di ba? No jaywalking. Tumatawid. Bawal sumilip. Sisilip pa. Diba? Lahat ng bawal, sinusubukan ng mga tao. Di ba? Bawal na nga eh. At dito, ang isa pong napakahalaga na makita natin, to those who perish, because people will perish because they do not understood the message of Christ, the message of the cross of Christ. Hindi kasi nila naiintindihan yung krus o mensahe ng krus ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, for them it was an event that will never be forgotten. Totoo naman yun, di ba? Isang pangyayari na hindi makakalimutan magpahanggang ngayon. Kaya lang ang kahulugan nito, di ba, sa ating buhay. Ano nga ba ang kahulugan nito sa ating buhay? Kaya sabi, so many will perish because of lack of faith in God. To those who are saved, ito naman po maganda. Ano sabi? To those who are saved, the message of the cross is important because they understood that Jesus died on the cross so that man could be redeemed from his sin through the cross of Christ. The great love of God was revealed. Yung dakilang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan mismo ng krus, sapagkat doon ipinako ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang po yun, nagkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Nang malaman natin ang katotohanan, na puno ng pag-asa ang ating mga puso, nabuksan ang ating isipan sa mga katotohanan ito. Wala namang tao na nasa matinong isipan, siya ay pupunta sa impyerno. Di po ba? Tanungin mo ang tao, di ba? Saan ba gusto pumunta? Sa langit, sa impyerno? Sa langit, di po ba? Kaya lang yung iba, dahil siguro sa hindi niya napatiis yung kanyang mga nagagawang kasalanan, talagang tinitiyak niya kung saan siya pupunta. May mga ganun, alam niya rin eh. Di ba?
gumagawa ng mga heinous crime, di ba? Mga mabibigat na kasalanan, alam nila kung saan sila pupunta eh. No, dahil saan, kinukonsensya sila ng kanilang puso, o mismo ng kanilang konsensya. Kaya, ang katotohanan, ito nga po, di ba? Tayo binigyan ng konsensya, binigyan ng salita ng Diyos, binigyan ng Espiritu ng Diyos, upang maunawaan yung kalooban ng Diyos at sumunod sa Diyos. Pero ang tao nga, dahil sa ang tao'y alipin ng kasalanan, hindi niya magawa yun. Kinakailangan mayroong isang Diyos na makapangyarihan na kayang makapagbago ng kanyang buhay. Amen po? So, sabi mo sa katabi mo, hindi sinanong natin, hindi ka naman pulis, hindi ka naman hangal. Kasi biruin niyo po yun, ang Biblia na mismo ang sabi, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo ay kahangalan. Biruin niyo po yun, ito'y in-address na ng salita ng Diyos. Kaya, it's a matter of choice, saan ka? Diba? Kaya ang tao ay dapat na magdesisyon. Alam niyo po, ang katotohanan din, sabi ng Panginoong Yesus, ipangangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapan. Sa lahat ng tao, ipangangaral ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, at pagkatapos ay darating ang wakas. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng tao, hindi namin narinig yan. Hindi namin narinig yung pangangaral yan, narinig mo yan. Hindi mo lang pinahalagahan. Pero kung pinahalagahan mo, at nabuhay ka ng may pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas. Kaya ang pag-ibig ng Diyos at biyaya ng Diyos ang larawan ng krus. Amen po? Balampakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So dito po, ay makikita natin ang isang pangyayari ng si Pedro po ay tumutol sa sa mangyayari sa ating Panginoong Yesus. Dito po sa Marcos chapter 8 verse 31. Sabi po ito, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ipapapatay, ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Marcos chapter 8, verse 31. Malinaw po rito na makita natin na ang kanyang mga alagad, hindi niya inilihim kung ano ang mangyayari sa kanya. Inihayag niya iyon. Kaya sabi niya ganon, ipinalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. So ito po yung kagandahan sa mga mananampalataya. Hindi po tayo suntok sa buwan o hindi tayo naman nananampalataya sa kawalan. Kung paano si Jesus ay muling nabuhay, ikaw at ako ay mabubuhay din. Amen po ba? Sabi ko sa katabi mo, mabubuhay ka pala. Alam mo ba yun? Alam niyo mga kapatid, kung si Jesus na ating pinananampalatayanan ay hindi nabuhay, huwag na po tayo mag-aaral ng Bible. Amen po? Isara na lang natin to. Kasi wala rin naman di po ba? Pero ang katotohanan ay nahayag sa atin. Sabi ng Panginoong Yesus, malalaman niyo ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kaya pinalaya tayo ng salita ng Diyos mula saan? Sa kawalan ng pag-asa sa mundong ito na akala natin, pag namatay, tapos na. Hindi po ganun. Tayo po, ang sabi, ang mensahe ng krus ay kaligtasan sa mga mananalig sa Kanya. Verse 32, maliwanag na sinabi sa kanila, kaya niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Verse 33, ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, lumayo ka sa panas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao.
Bakit kaya? Ano niyo po kung titignan natin ito, hindi po kasi, tawag ito, nabanggit dito kung ano yung sinabi ni Pedro sa ating Panginoong Yesus sa Marcos chapter 8, verse 32. Pero kung titingnan natin doon sa Matthew chapter 16, beginning verse 31, mas malinaw po yung pagkasalig dito o pagkapahayag dito ng ano po, ang tungkol sa pagkamatayan ng ating Panginoong Yesus. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siya magtungo sa Jerusalem at pagbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw siya muling mabubuhay. Verse 22, niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi dapat mangyari ito sa inyo. Kaya, huwag po kayong makonfuse kasi sa Marcos ay hindi binanggit doon. Bakit? Tignan niyo po ang sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip ko hindi sa Diyos, kundi sa tao. Biruin niyo po yun. Alagad niya po ito. Pero anong sabi niya sa ating Panginoong Jesus? No? Nung pinayag na ng ating Panginoon sa kanila na siya ay ano po, mamamatay, no? Itatakwil ng mga matatanda ng bayan. Pero si Pedro, anong sabi? Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Maganda po ba? Di ba maganda pakinggan, no? Ayaw niya na ang Panginoong Yesus ay mamatay at mawalay sa kanila. Pero dito, nireview siya ng ating Panginoon. Ang sabi sa kanya, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip ko hindi sa Diyos, kundi sa tao. Alam niya, napaka-very mystery itong talatang ito. Hindi naman talaga si Pedro yung inano ng Lord doon kundi si Satanas na na nasa kanya sa oras na yun. Luwi mo, na-possess siya ng oras na yun. Dahil ang kanyang iniisip ay hindi sa Diyos. Hinahadlangan niya ang kalooban ng Diyos para sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga, embracing the cross for eternal crown. Hindi po ganun kadali. At sa atin din po, mga mananampalataya, mga Kristyano, hindi po ganun kadali ang ang krus na nasa ating mga buhay. At dito, sabi ng ating Panginoong Yesus, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasalin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Tinuloy niyo po yun? Challenge sila ni Lord, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, ang ukol sa kanyang sarili, pasalin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-ari ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. So, ibig sabihin, anumang ginagawa natin, no, para sa kalooban ng Diyos, 100% na ikaw ay magtatango ng buhay na walang hanggan. Lahat ng ginagawang may pananampalataya, ikaw po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya lang may krus. Amen? May krus. Tingnan po natin. So yan po, then he called the crowd to him along with his disciple and said, whoever wants to be my disciple must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. For the gospel. Ibig sabihin, kapag ikaw ay dinais mo lamang ang iyong buhay, yung sarili mo lamang ang gusto mong
maligtas, anong sabi? Ikaw ay mawawalan nito. Pero kung ikaw ay ang iyong buhay ay mawawala, dahil saan? Sa salita ng Diyos, ikaw ay magkakaroon ng buhay. Ikaw ay maliligtas. Biruin niyo po, bakit? Si Jesus sabi niya, di po ba, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. This is how important of the gospel. Ganito po kahalaga yung salita ng Diyos. Na yung salita ng Diyos, ipinamumuhay mo, sinusunod mo, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung iniisip mo lang yung sarili mo, ang sabi nga dyan, for whoever wants to save his life, kung gusto niya ang kanyang sarili ay maligtas, will lose it, mawawala ito sa kanya. But whoever loses his life for me, for the gospel, will save it. So napakahalaga pala na tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos. Amen po? Abay, kahit pa na anong galing mong mangaral ng salita ng Diyos, hindi mo naman namumuhay yun, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, doon sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa aking kaharian, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. So napakahalaga po ng gospel. Kasi yung gospel means mabuting balita. Tignan po natin. Number 1, being a disciple of Christ is not only for you, it is for everyone who wants to follow Christ. Yung pagiging alagad pala ay hindi lamang doon sa mga disipulo. Amen? Kundi yung pagiging alagad ay doon sa mga nais, sumunod sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Yung pagsunod po ay hindi yung ikaw ay nangangaral lamang ng salita ng Diyos, kundi yung pagsunod saan? Sa kalooban ng Diyos, yung pamumuhay ng may pananampalataya, pananalig sa ating Panginoong Yesus. Dahil sa ating pananalig sa Kanya, lumalakad tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po? Hindi po pala para sa ilan lamang, kundi para sa lahat. Kaya lang, merong challenge. Ano sabi yan? May prerequisite, who wants to follow Christ. Yung gustong sumunod sa ating Panginoong Yesus. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ba? O hindi ganun kadali, kaya kasabi ni Jesus, di ba? Then he called the crowd to him along with his disciple. Tinawag niya yung mga tao, kasama yung kanya mga alagad, at sinabi, whoever, sino mang nais na sumunod sa akin, sabi niya, must deny himself, take up his cross. Kaya yung pagiging disipulo ng Panginoon ay hindi lamang po para sa ilan. Hindi lang kay pastor. Amen po? Hindi lang si pastor yung disipulo. Lahat po pala tayo. Kaya sabi ng Bible, whatever you do it for the glory of God. Abay, hindi lang pala yung pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil anuman ang ginagawa mo, ay dapat mong malaman, yan ay ginagawa mo para sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Ako po ay electrician sa loob ng 11 taon. Nung ako po ay nagkakabit ng utility box tabingi, sabi ko dun sa foreman ko, foreman, okay na yan. Sabi ng parang ako si Baganjong, wow, alam pag nakita ng may-ari yan, tabingi. Sabi niya sa akin, baka minumura tayo niyan, sabi niya. O minumura tayo niyan kasi tabingi yung pagkakabit ko. Napakamot ako sa ulo, inayos ko po yun. Ibig sabihin, ano man yung ating ginagawa, your motive is important. Amen? Your motive is important. Because the Bible says, whatever you do it for the glory of God. Kung ikaw ay driver ng jeep, mag-drive ka na maayos.
mag-drive ka para sa Panginoon kasi buhay yun eh. Amen? Kung ikaw ay driver ng bus, mag-drive ka rin ng maayos. No? Gawin mo yun para sa Panginoon. Huwag lamang dun sa pasahero mo. Kung ikaw ay karpintero, magkarpintero ka ng maayos. No? Ayusin mo yung pagkakarpintero. Kasi ginagawa mo yun para paglikuran mo ang Diyos. Lahat ay i-dedicate mo sa Kanya. Kung ikaw ay kantero, magsemento ka ng maayos, huwag yung bako-bako. Kung hindi ka pa marunong, huwag mo munang gawin. Pag marunong ka na, saka mo gawin. Amen? Kung ikaw ay teacher, magturo ka rin ng maayos. Alam nyo, yun po yung sinasabi, whatever you do, do it for the glory of God. Because why? Jesus said, if you want to follow me, carry your cross. Alam nyo, ang isang katotohanan sa mundong ito, para bang ang hirap mamuhay ng patas. No? Diba? Ang hirap talagang mamuhay ng patas. Kasi ikaw, minsan madidisip ka. Diba? Sa oras nga lang diba? So, alam nyo, nung ako'y nasa electrical, ganito, ang DTR namin, yung daily time record namin, kami po ang sumusulat nun. Kung anong oras ka pumasok, isulat mo. Minsan ako, late na pumasok, ang ilalagay ko, 8:50. Nagagalit yung mga kasama, sabi nila, ito talaga si paring bando mo. Hindi nilagay. Ang gusto kasi nila, pag halimbawa, pumasok ka ng alas 8, o kaya, alas 8, sakto na yun, ang time kasi kami, alas 8, ang gusto nila, ilagay mo alas 7, para yung pababa na yun, mayroon pa silang oras. Ganun. Napakaliit na bagay. Ano yung sabi ni Lord? Ang mapagtiwalaan sa maliit, mapagtitiwalaan sa malaki. Kaya nakita ko ang hirap talaga sa sikilan. 11 taon po ako sa electrical. Napakahirap. Ako din po ay mananampalataya nun. Mananampalataya nun. It was really a big challenge to live a righteous life, to please God. Napakahirap. At ako sabihin ko naman sa inyo, hindi man 100% ay ako po ay hindi nagkamali o nagkasala. May mga panahon talaga dahil minsan sa pangkusama, pero alam nito yung puso ko na talagang doon. Kaya yun po, time will come, ay inalis na rin ako ni Lord sa ganon. Kaya ako po ay naging isang manggagawa ng Panginoon. Ito na lang. At tapos, ang ginagawa ko, nagsiservice na lang, pagka may tawag, yan, yun na lang po. Kasi doon po napakahirap. May mga construction ka pang kasama, ang hirap po talaga dahil sa pag-isama. Pag dito, again, meron talagang krus. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may krus ka. May krus ka sa buhay mo. Amen? Hindi po ganun kadali. Kinakailangan talaga natin ang Panginoon sa ating buhay. No? Hindi talaga ganun kadali. Pero alam ni Lord ang puso ng bawat isa sa atin. Kaya sabi ni Lord, mapalad ang taong nagnanais makatupad sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Kahit na siya ay nagkakamali, nagkakasala pa rin, o nahulog sa pagkakasala, hindi siya nananatili doon sa kasalanan na yun. Pinipilit niya makaalpas doon sa kasalanan na yun as nais niyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Take up your cross. Pasanin mo ang iyong krus. Kaya yung pagiging alagad ay hindi lamang po sa pastor. Ikaw rin ay alagad ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw rin ay alagad ni Kristo. Okay. Balikan ko lang po yung text na ito. Mark chapter 8 verse 34, sabi diyan, and when he had called the people unto him, with his disciple also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mark chapter 8 verse 25, for whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake
and the gospel, the same shall save. Next po, yan. Deny himself. Deny himself means is to live humbly just like Christ did. Surrender your pride. Yung deny himself, hindi po yung ibig sabihin ay kalimutan mo na yung iyong personal na buhay. Amen po? Hindi po yun yung ibig sabihin na pag sumunod ka sa Panginoon, kailangan ko na sumunod sa Panginoon. Ibig sabihin pala iwan ko na yung aking pagiging engineer, iwan ko na yung aking pagiging teacher, iwan ko na pala yung trabaho ko. Hindi po ganun. Deny himself is to live humbly just like Christ did. Tulad ng ginawa ng ating Panginoong Yesus, namuhay siya ng buong pagpapakumbaba at isinuko niya yung kanyang pride sa Diyos. Amen po? Yung kanyang pride, yung ego, no? Sa tayo po gano'n, no? Isuko po natin yung ating ego, yung pride sa Diyos. No? Parang ganito, ako po, purkit pastor ako, hindi na ba ako pwedeng maghugas ng pinggan natin dito sa church na pinagkainan? Hindi na po pwede? Uy, si pastor yan, huwag ko paghugas ng pinggan. Ang tanong ko po, hindi na po ba ako pwedeng maghugas? O, pwede. Palakpakan natin si Brother Jason, no? Alam nyo kasi kung minsan, hindi naman kung mali yung pang tawag nito, yung paggalang ay dapat ibinibigay, no? Pero yung bang, hindi naman po to the point na, ako po, yung po talaga ang servant no? Si Jesus sabi niya, siya ay nabuhay nagpakababa, no? Hanggang siya hinugasan yung paa ng kanyang mga alagad, no? Yung paa nila hinugasan ng ating Panginoong Yesus. Ayaw pa nga ni Pedro Sabi ni Pedro, Panginoon, Guro, ayaw ko. Kasi guro niya, hugasan yung paa niya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, pag hindi ko hinugasan ng paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Nagulat si Pedro, sabi niya, Lord, paliguan mo pa ako. Kaya sabi niya ng Panginoon Yesus sa kanya, ang naligo na ay hindi na dapat, kundi yung nga lang hugasan ng kanyang paa. So ito'y nagpapakita ng pagpapakumbaba. Deny yourself. Amen? Surrender your pride, your ego. Marami pong tao ganyan. Kaya, ang nakakatukot sa atin, di po ba? May mga road rage. No? Bakit? Dahil sa ego. No? Dahil sa ego ng tao. Kaya, napakahalaga po ng pamumuhay ng may pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbaba po, dapat meron ka tinatawag na, patient, di po ba? Ikaw ay matyaga. Ano pa? Mapagpatawad. Di ba? Matiisin. Di ba? Mapagmahal ka. Kahit hindi dapat mahalin mo. That is what we call humbly before God. To live humbly. Diba? Mamuhay ng may pagpapakumbaba. Hindi yung kasi ang akala po natin pagpapakumbaba ay yung magalang. Totoo naman po. Diba? Pero kapag i-deeper pa natin, yung pagpapakumbaba ay yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Na hinugasan yung paa ng kanyang mga alagad. Guro nila yun Pero ang Panginoong Yesus mismo sabi kay Pedro, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko. Pero pagdating ng panahon, maunawaan mo. Yun po ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mga alagad. Pero yung pagpapakumbaba pala ay pagpapakita rin dapat ng lubos na pagmamahal mo sa iyong kapwa. Amen? To live humbly, just like Christ. Tignan po niyo po itong Philippians chapter 2, verse 5. Sabi po ito sa Philippians chapter 2, beginning verse 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus
Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ng karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Ano pat ang lahat ng pangalan? Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang sa nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniglod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos. So ito po, napakaliwanag. Ang sabi rito, sa halip ay kusa niyang binitiwan ng karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Aba, ay mga kapatid, ang address dito, alipin. Hindi lang isang karaniwang tao, kundi isang alipin. Eh, ano ba trabaho ng isang alipin? Di ba? Mahirap. Alam niyo po sa Israel, no? Kapag ikaw ay alipin, may hikaw ka. Lalagyan ka ng hikaw dito, sa tenga o kaya sa ilong. That's the simple, you are a slave. Oh, tingnan mo, baka may hikaw ka. Wala. Eh may sabi nila, art daw yun eh. Art. Pero yun po yun sa Bible. Sa mga Israelita, pag ikaw ay may hikaw, ikaw ay alipin. That's the sign of symbol of you are a slave. Ang Panginoong Yesus, yan po siya. Ang sabi, namuhay ng isang alipin. Ang sabi, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Mga kapatid ko sa Panginoon, hanggang saan ang pagsunod mo sa Panginoon? Sabi ni Brother Jason ng God Save Why, mga kapatid, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yesus sumunod. Sabi, oo, hanggang kamatayan. Mga kapatid, malinaw po ito sa atin. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, hanggang kamatayan ang pagsunod natin. Amen? Hindi lang habang, tama ka rin naman, Brother Jason, habang nabubuhay dapat sumusunod. Pero ang end up nito dapat hanggang tayo bawian ng buhay. Alam nyo, kaya ang mag-asawa, totoo eh. Sabi ko, ano ba ang nag-bind sa mag-asawa? Ano ba ang nagtali sa kanila? Ha? Libe na yun eh. May pare, may ninong, may ninang, may handaan, may parmat. Alam niyo po, ang nag-bind sa kanila, yung kanilang sumpaan. Anong sabi, di ba? Ikaw, Marisol, hawak sinusising, di ba? Sa hirap at ginhawa, sa for better or for worse, di ba? In sickness and in health, till do. Hanggang kamatayan, ba tayo'y magmamahalan? So, yun yung kanilang sumpaan. That's the couple, ano po, unite because their agreement in covenant. God is the author of love and of marriage. Di po ba? Ang Diyos ay ang author ng marriage, pero kayo ang nagbayad talaga sa mag-asawa yung kanilang sumpaan. Pag ang isa sumira, talagang hiwala. Di po ba? Oh. Wala namang ibang sisira sa pagsasama ng mag-asawa kapag yung isa ay nagtaksil. Yun. Pero ang Panginoong Yesus, ang sabi niya, di ba? Hindi niya ipinahintulot ang paghihiwalay. Kung kaya, gusto mo, ayaw yung asawa mo, dahil may problema kayo, sige, hiwalay. Pero wag kang mag-aasawa. Kasi pag nag-asawa ka, mangangalunya ka na. Magtiis ka. Di ba? O di pagtiisan mo na yung asawa mo, kahit siya ay kahit siya makulit, pinakasalan mo yun eh. Di ba? So dito, deny your self. Ibig sabihin, yung ego mo, yung pride mo. Pag mahal mo yung asawa mo, deny mo yung pride mo. Di ba? Mahal mo yung asawa mo eh. I-deny mo yung pride mo. Diba? Honey,
Hiwalay, hiwalay ang puti sa likod. Leading aside po mga kapatid, ito po ang katotohanan. Deny yourself. Lastly po, take up His cross. Yung una, being a disciple is not only for few, di po ba? But for everyone. The next is, deny yourself is to live humbly, just like Christ did. Surrender your pride. O, lalo sa mga anak, di ba? Minsan yung mga anak, ganyan, di ba? Ginawuwi sa amin. Ito kasi nanay sa kasi tatay, di ba? So, deny yourself means deny your ego, no? Yung pride natin. The last is take up His cross. Pasanin mo ang iyong krus. Okay, di ba? May krus ka. Alam nyo sa mga estudyante, sabi ko sa kanila, alam nyo, kayong mga mag-aaral, kasi po ako yung nagtuturo sa OLSA, Lord Savior Academy. Ako po nagtuturo ko ng values. May sabi kami Christian living. Sabi ko sa kanila, alam niyo ba kayo may krus? At ang krus nyo yan ay yung inyong pag-aaral. Di ba? Mahirap yata mag-aral. Di ba? Hindi ganun kadali. No? At ang mahirap pa dyan, kung ang iyong mga magulang ay utang din sa pinansyal, isa rin po yun. Di ba? Pero sa mga mag-aaral, nilinaw mo yun sa kanila. Ang iyong krus ay ang iyong pag-aaral na kinakailangan mong tapusin. Okay? At yung pamumuhay na dapat ay ikaw ay nagbibigay ng kapulihan sa Diyos. Take up His cross. Ano po sabi? Ready to face any hardship that will be faced. Handa kang harapin yung mga mga hirap ng buhay. Handa kang harapin yun. At ano sabi? And trials to be faced and not turned away. At yung mga pagsubok na dapat mong harapin at hindi mo dapat tinatalikuran. Alam niyo sa atin, may mga responsibilidad tayo na kung minsan ayaw natin, di ba? Kasi hindi pumapabor sa atin. Pero pag pumapabor sa atin, gustong-gusto mong harapin yung bagay na yun. Pero pag hindi pumapabor sa iyo, ayaw mo na. Dapat po hindi ganon. Ano man yung mga harapin nating mga hirap, kinakailangan yan ay mapagtagumpayan natin. Ano ba mga pagsubok ay dapat nating harapin at huwag nating talikuran. O sa mga estudyante, ganun din. Di ba? Kung kayo ay nag-aaral, ano mang ibinibigay na assignment o project ng teacher, harapin niyan, huwag niyong talikuran. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ano man yung ibinigay sa iyong trabaho, harapin mo kahit mahirap. Amin po ba? Ano mang problema na kinakaharap mo, harapin mo yan. Huwag mo talikuran. Kasi may layunin ng Diyos kung bakit na ipinahintulot yung mga ganong problema o pagsubok sa buhay. Nais ng Diyos na tayo maging matatag. Kahit pa kung minsan, yung mga pagsubok ngayon ay hindi mo maintindihan at kung minsan nakala mo ito ang sisira ng iyong buhay. Pero hindi. Ang lahat ng bagay na ipinapahintulot ng Diyos sa atin ay para po sa ating ikabubuti. Amen? Hindi po yung ating ikasisira. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya lang, ang problema natin minsan, yung cross na meron tayo ay ayaw natin pasanin. Meron pong kwentong ganito, may isang lalaki, siya pumasok sa simbahan, at siya nanalangin, sabi niya, Panginoon, ayoko na ng krus na to. Bigat na ako, hindi ko to kaya. Kaya Lord, bibitawan ko ng krus na to. At nung siya ay magpasya, pumunta siya doon sa isang silid upang bitawan yung krus na yun. At nung pagpasok niya, napakaraming krus. At inilagay niya yung krus niyang yun, dinapag niya. At katapos bumalik siya muli. Sabi niya, Panginoon, gusto ko palitan mo yung krus na dala-dala ko, na iniwan ko ron. Gusto ko yung kaya ko lang na krus. Tapos bumalik siya uli. At pagbalik niya, ay maraming krus, inangat niya isa-isa. Hanggang siya makapamili, sabi niya, Panginoon, ito na lang krus na ito. Kayang-kaya ko to.
At nung kanyang dalihin na, sabi sa kanya, anak, yung krus na binitiwan mo, yan din yung krus na kinuha mo. Minsan, may mga bagay na ayaw natin, di ba? Pero, ang nais ng Diyos, na pagpasan natin ang krus na yan, ay dapat, kasama natin siya. Amen? Huwag lamang ikaw, kaya ang tao bigat na bigat, kasi siya ay nagpapasa ng krus na yun. Siya lang, hindi niya kasama ang Panginoon. Meron pang isang kwento rin po, alam niyo ba yung footprint in the sand? Yung kwento, no? Di ba? Isang lalaki, siya ay naglalakbay sa tabing dagat, at sa paglalakbay na yun, may 4 na paa, no? Na nakikita rin sa tabing dagat. But along the way lang sila ay naglalakad, nakita na bakit 2 na lang yung paa na nakikita niyang bakas doon sa dagat. At siya ay nagtanong, sabi niya, dahil yung lalaking yun ay nagdaranas pala ng matinding pagsubok. Kaya sabi niya sa kanyang paglalakad, Panginoon, iniwan mo na ba ako? Sabi niya, bakit 2 na lang yung nakikita kong bakas ng paa doon sa tabing dagat? At may narinig yan din, sabi, anak, hindi kita iniwan. Ang katotohanan yan, karga-karga kita. Ibig sabihin, sa buhay po natin, may mga pagsubok, may krus na ibinigay sa atin ng Panginoon, pero wag lang po natin tayo ang magdala nito, no? Kundi dapat kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Paano mo dadalhin yun? Di ba? Paano mo dadalhin yung krus ng Panginoon? Dapat yun ay dalhin mo na kasama ang Panginoon. It means, lumalakad ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Sumusunod ka sa panuntunan ng Diyos dahil yung krus na yon ay sagisag ng ng pagmamahal ng Diyos, sagisag ng ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. Kaya habang pasan mo yung krus na yon, nakatitiyak ka ng Panginoon ay kasama mo kapag ikaw ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya alam niyo po sa mundong ito, ang katotohanan, ang hirap talagang mabuhay at ang hirap mamuhay ng parehas. Di ba? Ng parehas ba? Pero it's a matter of choice. Nasa sayo pa rin yun Di ba? Nasa sayo pa rin yun kung gusto mong mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Magandang umaga po sa ating lahat. So, ito po yung 3 na yan na nagbinigyan natin ng diin. Sabi nga po, and anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Sabi ng Panginoon is, ang sino mang hindi nagpapasan ng kanyang krus ay hindi karapat-dapat sa akin. Huwag niyo po yun. Ang sino mang hindi nagpapasan ng kanyang krus ay hindi karapat-dapat sa akin. Gusto mo ba na maging disipulo ng ating Panginoon Jesus? May 3 bagay po na nakita po natin sa umagang ito. Being a disciple is not only for you, but to those who want to follow Christ and take up His cross and deny himself. Amen? And he that taketh not his cross and follow after me, he is not worthy of me. Ang sino mang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga kapatid, it is a challenge posted to our end. Ito'y hamon talaga sa atin bilang mga mananampalataya. Pero ang Panginoong Yesus ay nangako, sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Shall we bow our heads and let us pray? Hallelujah. Yes, Lord. Let us talk to God right now. Kausapin po natin ang Panginoon sa oras na ito. Hindi ko po alam ang inyong pong mga pinagdaraanan sa buhay. Hindi ko po alam ang inyong mga hamon sa buhay na meron po ang bawat sa anumang mga problema, anumang mga pagsubok, hindi ko po alam.
Ang tanging Diyos ang nakakaalam ng kalagayan po ng bawat isa sa atin. At sa umagang ito po'y malinaw na ang krus ng ating Panginoon ay nagbibigay ng katiyakan at pag-asa sa atin kapag ito po ay ating niyakap at pinahalagahan. Yes, Lord, hallelujah. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito sa inyong mga salita, Panginoong Diyos, na amin pong narinig, na ipangaral, Panginoong Diyos, sa umagang ito, sa bawat isa, Panginoong Diyos, sa iyong mga anak. Lord, narito po kami patuloy na nagpapakumbaba, Panginoong Diyos. Tunay na wala kami magagawa, Panginoong Diyos, kung kami hiwalay sa iyo. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na tunay, Panginoong Diyos, na kami maging alagad niyo, Panginoon, at patuloy na sumunod lamang ayon sa iyong kalooban. Sapagkat hiwalay sa iyo, Panginoong Diyos, ay wala kaming magagawa. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mga salita na patuloy, Panginoong Diyos, na naipahayag sa aming kalagitnaan, na ipapahayag, Panginoong Diyos, sa lugar na ito, sapagkat mahal mo kami, Panginoon, at nais mo ng bawat isa sa amin ay makapiling mo sa langit na itinalaga mo para sa mga umiibig sa iyo. Lord, salamat po sa iyong mga salita, salamat sa iyong pag-ibig. Kami, O Diyos, ay patuloy na magpapasya, Panginoon, na susunod sa iyong kalooban, mamumuhay ng may pagpapakumbaba at lagi lamang sa iyo, Panginoong Diyos, kami aasa. Kaya aming Amang Diyos, purihin ka sa umagang ito, pasalamatan ka, Panginoon, sa iyong mga salita. At ito, O Diyos, ay patuloy na magdulot sa amin ng katatagan, magdulot sa amin ng patuloy na pag-asa sa mundong ito. Sa ilangan, O Diyos, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po ating mga. Amen. Maraming salamat po sa buhay ng ating buting pastor, pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Tayo po naman ngayon ay dadako na sa isa pang mahalagang gawain, ang pagkakaloob, pagbibigay, na pangunahan po ng ating buting kapatid na si Brother Luis. Ito po. Amen. Puri po, Panginoon. Samahan niyo po sa pagbasa dito sa aklat ng Malakias, chapter 3, verse 10. Dalhin ninyo ng buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon. Sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Ang sabi po ng Panginoon po dito ay kay Propeta Malakias. Iniutos po niya doon po sa mga Israelita na ipagkaloob o ibigay ang 10 bahagi at mga kaloob sa kamalig ng ating Panginoon. Yung po kamalig, yung po yung kung saan ay sa ibang translation po, kaya katulad po yung sambahan po na ganito na inuutos po sa atin ng Panginoon na ibigay po natin yung kung ating 10 bahagi at mga kaloob. Sabi po rito, upang may magamit sa aking bahay. Sabi po rito, yung ungag niya po doon na sa sambahin po na ito, kaya po tayo nagbibigay, at yung pong ipinagkakaloob naman po natin ay yung po ay ginagamit po natin sa ikalalago ng gawain ng ating Panginoon. Yan, yung pong mga instrumentong nakikita po niyan,
yung pong lahat halos na pati po sa mga mission, yung po doon pala pupunta po yan, yung po mga pinagkakaloob po natin. Amen? At purihin po ang Panginoon, hallelujah. Tayo po lahat tayo, yung po tayo po manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami Panginoon sa umagang ito. Dalangin po namin Panginoon God ang bawat anak mo na taos pusong magkakaloob Panginoon sa iyong gawain Panginoon o God ay patuloy yung pagpalain ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, i-bless po ang bawat isang Panginoon o God. Lord, thank you po Panginoon sa mga kapatid namin na hindi magpag-aabuli Panginoon. Dalangin ko po Panginoon o God na ang kanilang mga dalangin ay tugunin po Panginoon na sila'y magkaroon ng mga hanap buhay, pagkakita Panginoon o God. Pagpalain mo Panginoon ang bawat isa Panginoon o God. Lord, sa usto nito, pinabalik po namin sa iyo ang ayon po at masalamat. Tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay magkakaroon ng special number kung po tayo nagkakaloob. Tayo po ay aawitan awit sa ating Panginoon.
number. Yan. Sige po, bago po tayo lumako sa victory song, tinatawagan ko po ulit si Pastor Arthur para sa ating benediction. Sige po, inahaya ko po kayong lahat at tumayo at tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos na oras na ito. Let us raise our hands towards heaven. Let us accept the blessing of God. Aming Amang Diyos, kami ay minsan pang nagpupuri sa iyo at sa araw nito, Panginoong Diyos, lagi naming aasahan, Panginoon, ang pagsama mo sa amin. Punuin mo kami ng kapayapaan, kagalakan, dulot ng banal na Espiritu, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po'y muling magpuri sa Panginoon.
Every Wednesday po, ang ating main church ay may ginaganap po ng The Wednesday Church online. A doctrinal online class from nakasama po si Pastor Edwin Saborin at si Pastor Boyet Serduar. Bible study po every Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, and Saturday sa respective places and time po. Yung Tuesday po na ating Bible study, bali, 2 po yun. At posible pong maging 3 kung matutuloy na po yung isa po doon kay Sister Shirley. At saka, madadagdagan po yun kung matutuloy po yung dun sa kay isa pa pong nakapending. Prayer meeting every Friday po at 7 p.m. Lahat po na may prayer request, kuha na lang po kayo ng form. Write down your prayer request para ilagay po sa prayer box. Every Friday po, pinag-pray po ng ating workers yan. Subscribe on JTMCC Sabarte. Like us on Facebook, watch us on YouTube. Continue to be a blessing by sharing the good news of our Lord Jesus Christ. Time for cell grouping po. After po nito, lalaki, babae, at teens. 15 to 20 minutes lang po reflection. After po ng ating service, kung sino po yung gustong sumama, meron po kasi isang kasama kapatiran po natin na sumakabilang buhay na po yung kanyang asawa. At nung isang beses po na, nung Thursday na dumalaw po si Pastor Manny sa kanila, nag-request po siya na kung pwede ipagdasal po yung kanyang yumaong asawa bago po maiatid sa kanyang huling hantungan sa Wednesday. Kaya po in-schedule po ng after ng church para kung sino po yung gustong makasama. Diyan lang naman po yun sa John G. Saglit lang po. Kung sino po yung gustong sumama, feel free to join us po mamaya after ng church. Pagpunta po doon sa John G. See you next Sunday po. God bless everyone. Have a great weekend. Pwede na po tayong punta po sa ating respective places. Thank you po.